ang babae sa Baguio Transient House. Maraming kaibigan ko ang nagmungkahi ng Baguio bilang pangunahing destinasyon para sa sinumang naghahanap ng kombinasyon ng kasiyahan at kakaibang karanasan. Bagaman hindi ako lubos na naniniwala sa mga supernatural, naakit pa rin ako sa posibilidad na makaranas ng kakaibang bagay. Ako si Aries at ang kwento na ilalarawan ko ay naganap ilang buwan na ang nakalipas. Sa mga panahong iyon, tuluyan kong nakalimutan ang mga kwento ng aking mga kaibigan tungkol sa nakakatakot na bagay sa Baguio at nagpasya akong mag-travel ng mag-isa. Biglaan lang ito. Simple lang ang gusto ko. Panandali ang makatakas sa stress na dala ng trabaho at magpakalunod sa katahimikan ng kalikasan. Nag-turn off ako ng aking smartphone at umasa lamang sa isang basic Samsung phone para sa mga emergency. Nakahanap ako ng matutuluyan sa Bocaucan Road, isang transient house na may antigong hitsura at may malaking itim na gate. Ang lugar ay may malawak na parking area na katabi ng main road at ang kwarto ay may kamangha-manghang view ng likurang bakuran na maraming mga pine tree. Ang mga tauhan ay napaka-welcoming na nagpaganda pa lalo sa ambiance sa lugar. Nagsimula ang aking biyahe mula sa Maynila ng 3:00 ng madaling araw at nakarating ako sa Baguio ng 9:00 ng umaga. Matapos mag-ayos sa aking kwarto at magpahinga ng kaunti, lumabas ako ng 2:00 ng hapon. Sa aking pag-alis, napansin ko ang 4 na lalaking caretaker at isang babaeng nag-iisa sa kanila, abala sa kanyang kape at hindi ako pinansin. Mukhang nasa mid to late 50 years old na siya. Hindi na ako masyadong nagtuon pa ng pansin at tumuloy na sa aking pag-alis. Bumisita ako sa mga lokal na atraksyon noong araw na yon, kasama na ang Strawberry Farm at ang nakakakilabot na Laperal House. Kinagabihan, dumiretso ako sa night market at nag-enjoy sa mga Korean street foods. Pagbalik ko sa transient house, nasalubong ko muli ang parehong babae. Ngayon ay medyo maputla at nakatayo ng kakaiba sa tabi ng lababo. Sa kabila ng aking pagkabagabag, binati ko siya, ngunit isa sa mga caretaker ang sumagot sa akin. Ang kanyang kasunod na tingin, matalim at nakakatakot, ang nag-udyok sa akin na mabilis na bumalik sa aking kwarto. Nang gabing iyon, sa kabila ng naunang insidente, mahimbing akong nakatulog hanggang sa isang nakakabahalang katok ang gumising sa akin bandang 5:00 ng umaga. Nagulat at natakot ako. Hindi ko magawang ipaliwanag ang pakiramdam na tila sleep paralysis. Nakarinig ako ng mabilis na yabag papalapit sa kama at nakita ko ang babae. Biglang bumigat ang aking pakiramdam na tila may nakadagan sa aking dibdib at sinasakal ako sa leeg. Nagawa kong makasigaw at agad na nawala ang mabigat na pakiramdam at tumakbo siya palabas ng pinto. Hindi na ako nakatulog matapos ang pangyayaring iyon. Nang lumabas ako ng kwarto, nakausap ko ang mga caretaker at agad kong tinanong kung nasaan yung babaeng caretaker na pumasok sa loob ng kwarto ko. Tanging mga naguguluhang tingin lamang ang isinukli nila sa akin at nagpapahiwatig na walang babaeng caretaker sa transient house. Lalo kong pinagtaka noong sabihin nila na ako lamang ang bisita noong mga araw na iyon. Ikinuwento rin nila na hindi na bago ang ganitong pangyayari sa lugar. Nagmadali akong maghanda para umalis dahil hindi ko matanggal sa aking isipan ang pangyayaring iyon. Ang karanasan ko sa Baguio na dapat magiging quick escape mula sa realidad ay nagbukas ng pinto sa isang misteryo at mga di maipaliwanag na fenomena na tila sinundan ako hanggang pag-uwi. Dahil hindi rin ako masyadong nakapagpahinga ay nakatulog ako sa bus. Habang nasa biyahe,
naalimpungatan ako ng tila may bumulong sa aking kanang tenga. Sa pag-aakalang may uupo, lumingon ako ngunit laking gulat ko nang makita kong muli ang babae. Nakatayo siya sa aisle at nakatingin sa akin. Napapikit ako sa takot at pagkabigla. Nang idilat ko muli ang aking mata, napanatag ako dahil wala siya. Naisip kong imahinasyon ko lamang ito, ngunit paglingon ko sa aking kaliwa, napasigaw ako at mabilis na napatayo dahil nakaupo siya sa tabi ko. Magkaharap at halos magkadikit ang aming mukha. Salamat sa pagtutok mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Hanggang sa susunod.